Kabanata 2671. Pero nandito ka para maghiganti. Hindi na kailangang magpakita sa amin ng paggalang. Tapusin mo na ito. Pahirapan ang bastard na ito sa lahat ng gusto mo. Sigurado si Scarlett na buong lakas na lalaban si Miyata kapag sinabi niya iyon. Sobrang nagsorry siya. Kung alam lang niyang si Miyata ang magiging benefactor na ito, sana sinabi niya sa kanya ng mas maaga. Kailangan ibagsak agad ang mga tulad ni Harvey. Huwag mo siyang bigyan ng respeto. Durugan mo siya ng buong lakas mo. Ang tanga mo, si Miyata, na hindi man lang nakarating ng kahit isang tama kay Harvey sa kabila ng paglulunsad ng 12-dosenang mga galaw, ay nagbigay sa kanya ng nakakatakot na ekspresyon. Halos mag-ubos siya ng dugo sa sinabi ni Scarlett. Sa sandaling iyon, tumigil siya sa pagpapanggap na isang dalubhasa. Dali-dali niyang hinugot ang mahabang espada ng Island Nations mula sa kanyang baywang. Swish, swish, swish. Ang talam ay kumikinang ng maliwanag habang iniinda ito ni Miyata sa isang napakagandang galaw. Isang maliwanag na ilaw ang kumislap pasulong, na nakalock sa posisyon ni Harvey. Isang alon ang nabuo sa hangin habang inilunsad niya ang ilang mga indayog gamit ang kanyang mahabang espada. Ang alikabok ay umiihip kung saan-saan. Isang matinding pananakit ang mararamdaman sa balat ng lahat. Maraming likas na umatras, natatakot sa maaaring gawin sa kanila ng espada. Malamig na napangiti si Scarlett sa nakita. Walang sinuman mula sa nakababatang henerasyon ang makakapigil sa gayong pag-atake. Nai-imagine pa nga niya na maging pira-piraso na si Harvey. Isang mapang-asar na ngiti ang humulma sa maganda niyang mapupulang labi. Sa kanyang mga mata, ang mga tulad ni Harvey ay dapat na namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ngunit laban sa gayong nakakatakot na layunin ng pagpatay, nanatiling kalmado si Harvey. Paminsan-minsan, umuurong siya at ikiling ang kanyang katawan, habang walang pakialam na humihigop ng kanyang tsaa. Ang mga alon ng nagbabantang hangin ay patuloy na lumipad sa kanyang ulo, sa leeg, at dibdib. Ang bawat laslas ay may taglay na nakakatakot na kapangyarihan, ngunit wala ni isa man sa kanila ang nakaapekto kay Harvey kahit kaunti. Bukod sa gazebo, ilang mga puno ng Acadia na itinanim sa mga nakaraang taon ay hinaypan sa kalahati mula sa pag-atake ni Miyata. Hindi napigilan nina Mitchell at Scarlett na magpalitan ng tingin pagkatapos makita ang tanawin. Sinabihan na nila si Miyata na lumabas, ngunit matagal na, pero nakatayo pa rin si Harvey. Bawat laslas ay puno ng nakakatakot na layuning pumatay. Ngunit walang nakarating kay Harvey. Nagpaplano ba si Miyata na pahirapan si Harvey bago wakasan ang kanyang buhay, tulad ng isang laro ng pusa at daga? O tatakutin ba niya si Harvey sa kanyang mga killer moves? Walang gamit para dito. Bakit mag-aaksaya ng oras pa siya sa isang tulad ni Harvey? Pagkatapos ay nagpakawala si Miyata ng isa pang serye ng mga killer moves kay Harvey. Ipinakita niya ang lahat ng uri ng swordsmanship at Zephyr Slash mula sa bansang isla. Nagsimulang magkaroon ng mga bitak sa lupa, at ang mga mahihina na puno ay pinutol at binunot sa buong lugar. Anuman ang lahat ng iyon, nanatiling kalmado si Harvey. Sa katunayan, wala sa mga pag-atake ni Miyata ang tumama sa kanya. Noon lang sa wakas ay napagtanto ni Scarlett at ng iba pa ang isang mahalagang bagay. Parang hindi naging madali kay Miyata si Harvey. Hindi masyadong mabilis si Harvey. Naiwasan niya laha ang bawat pag-atake, at kahit isang buhok walang nagalaw sa kanya. Hindi nakakagulat na naglakas loob siyang patayin ang nangungunang talento ng Shinkage-Wei at hamunin si Miyata kahit alam niyang darating si Miyata. Tiyak na nag-aaral siya ng kakaibang mahika. Namumula si Scarlett sa galit. Lalaki pa ba ang tawag mo sa sarili mo, Harvey? Medyo mas mabilis ka at naiwasan mo ang killer move ni Mr. Shinnosuke, pero bakit? Sa tingin mo ay may anumang punto sa patuloy na pag-iwas dito sa isang buhay o kamatayan na labanan? Hindi mo lang siya nirerespeto. Pinahiya mo pa ang buong H-Country Martial Arts World. Sinasayang mo rin ang oras namin. Bilang referee, inuutusan ko kayong ihinto ang pag-iwas sa kanyang mga pag-atake.
At magkaroon ng magandang laban kay Mr. Shinnosuke. Sana alam mo kung ano ang pinakamainam para sa iyo, dahil isa kang lalaki mula sa bansa H. Dahil hindi ka kalaban ng Sword Saint, hindi ka rin makakaiwas ng masyadong mahaba. Hindi mo ba alam na gagawin mo kaming biro kapag patuloy mong ginagawa ito? Galit na galit si Scarlett. Ang mga kahihinatnan ng sitwasyong iyon ay kakilakilabot. Sa kanyang mga mata, si Harvey ay dapat na naputol na sa kalahati ng mahabang sandali. Umiwas man siya o lumaban, nakakahiya pa rin para sa martial arts ng country age. Dahil siya ay tiyak na matatalo, ano ang silbi ng pakikipaglaban sa unang lugar? Bakit hindi na lang tanggapin ang pagkatalo at tanggapin na lang ang kamatayan? Sa ganoong paraan, at least mamamatay pa rin siyang gentleman. Tungkol naman sa iba, napuno ng pang-aalipusta si Scarlett habang nakatingin kay Harvey. Hindi ko ba ipinakita ang aking lakas sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga pag-atake niya? Sabi ni Harvey, na curious, habang walang pakialam na umiiwas sa mga pag-atake. Kailangan ko pa bang maging brain-dead na tulad mo, at ituloy ang mga pag-atake? Kung tutusin, itong basurang si Miyata ay hindi man lang mahawakan ng isang hibla ng aking buhok. Hindi ba siya mahina lang? Dapat ay iniisip mo kung mayroon siyang nakain sa kanyang pagsakay sa eroplano dito. Kung hindi, pwede ko siyang pakainin bago tayo umalis ulit. Si Miyata talaga ang Diyos ng digmaan. Ngunit sa lalong madaling panahon nakita ni Harvey ang ilang mga tricks sa kanyang pagiging swordmanship. Mapapalipad na sana ni Harvey ang lalaki na ito ng isang sampal habang nanghina si Miyata. Dahil doon, ayaw ni Harvey na mag-aksaya ng sobrang lakas sa pakikipaglaban kay Miyata. Sa katunayan, sinusubukan niyang kaladkarin ang laban ng mas matagal. Bastos! How dare you! Nagbigay galang lang si Master Shinnosuke sa martial arts ng H-Country. Sa tingin mo ba ay napakagaling mo? Ang mukha ni Scarlett ay malamig na parang yelo. Hayaan mo akong babalaan ka, Harvey. Palagi akong gumaganti sa mga tao para sa kabaitan. Dahil naging napakabait sa atin ni Mr. Shinnosuke, tiyak na ganoon din ang dapat nating gawin para sa kanya. Bilang kinatawan ng Temple of the Five Virtues, inuutusan kitang ihinto ang pag-iwas at labanan siya ng direkta. Kung hindi, ang Sacred Martial Arts Training Grounds ay magdedeklara ng laban na ito bilang isang talo para sa iyo. Mula ngayon, ikaw ay magiging pampublikong kaaway ng buong H-Country Martial Arts World. Ang bawat tao'y maaaring ipakuyom ang kanilang mga kamao sa iyo ayon sa gusto nila. Matapos marinig ang galit na sigaw ni Scarlett, ang mga babae na kasama niya ay nagsimulang tumingin ng masama kay Harvey. Hindi nila akalain na may isang walang hiyang lalaking tulad niya. Nakakahiya lang. Lahat ng lalaki mula sa bansa H ay dapat ikinakahiya siya. Nakakahiya namang tanawin. Wala na bang ibang laban na hindi umiiwas? Hamalakhak si Harvey. Napaka-mainipin mong tao, ha? Pero dahil tanga ka, titigil na ako sa pag-iwas para sayo. Sa sandaling iyon, inilabas ni Harvey ang lahat ng kanyang masamang aura. Isang nakakatakot na alon ang bumungad kay Miyata. Napatulala si Miyata na pangit ang mukha. Matapos maramdaman ang pagbabago sa aura ni Harvey, naiwang tulala si Scarlett. Pumikit ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala. Swish! Sumunod si Harvey, na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at ikinumpas ang kanyang palad. Mabilis at nakakamatay ang sampal. Ang kanyang sobrang bilis lamang ay sapat na upang masira ang lahat ng uri ng martial arts. Habang winuwagayway ni Harvey ang kanyang palad ay humarap siya sa mismong harapan ni Miyata. Umasim ang ekspresyon ni Miyata nang mapagtanto niyang wala na siyang oras para umiwas. Naitagilid lang niya ang kanyang mahabang espada para subukang harangan ang sampal ni Harvey. Sampal. Isang malakas na sampal ang umalangaw sa hangin, at biglang napuno ng usok ang buong himpapawid. Isang kakaibang airwave ang umalangaw sa buong lugar, dahilan upang ang lahat ay kusang pumikit ang kanilang mga mata. Walang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari. Gayunpaman, may naririnig silang nagngangalit ang kanilang mga ngipin.
Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita nilang nagawa ni Miyata na harangin ang sampal ni Harvey. Kumakalat ang mga bitek sa lupa tulad ng sapot ng gagamba. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ang parehong bitek ay lumitaw sa mahabang espada ni Miyata, bago ito agad na nabasag sa mga piraso. Pumutok kaagad ang palad ni Miyata, at nabasag ang kanyang mga paa. Makikita sa mukha niya ang matingkad na pulang marka ng palad. Nanginginig ang buo niyang katawan, at pagkatapos ay lumuhad siya sa isang tuhod, isang nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang sampal lang iyon, isang simpleng sampal. Hindi lamang niya sinira ang pagmamataas ni Miyata, lubos siyang natalo sa kanya. Hindi man lang siya makaipon ng lakas para tumayo. Harvey crossed his arms calmly, na may hawak na aura na tila na basag maging ang langit. Malamig na tinitigan ni Miyata si Harvey, na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Hindi siya makapaniwala na kayang talunin ng lalaking nasa harapan niya ang isang war god na katulad niya. Paano ito nangyari? Ang binatang ito ba ay Diyos din ng digmaan? Kahit si Harvey iyon, walang paraan na matatalo niya si Miyata ng ganoon kadali. Si Miyata ay naging Diyos ng digmaan 10 taon na ang nakararaan. Sa karanasan niya, siya dapat ang nagpapahirap kay Harvey. Grabe ba ang martial arts ng Island Nation kumpara sa Country H? Ang lakas ni Miyata ay hindi man lang makalapit kay Harvey. Ganyan ba talaga kababa ang mga taga-isla? Ang mga kaisipang ito ay tumatakbo sa isip ni Miyata. Ang tiwala na mayroon siya sa loob ng maraming taon ay nasira sa isang sandali lamang. Umindayog ang kanyang katawan, at umubos siya ng dugo bago tuluyang bumagsak. Lahat ay naging patay na katahimikan. Napatulala sila, naging matamlay sa pagkagulat. Ito ay napakahirap, huminto sila sa paghinga. Ang lahat ay namangha kung paano ang isang tao ay maaaring magkaroon ng ganito kalaking kapangyarihan. Si Mitchell, Scarlett, at lahat ay hindi makapagsalita. Biglang nakaramdam ng pagkatuyo si Dato. Ilang beses niyang sinampal ang mukha niya para siguraduhing wala siyang nakita. Sino si Miyata? Siya ay isang sword saint ng Shinkage-Wei, at isa sa mga war gods ng Island Nation. Ang isang lalaking tulad niya ay itinuturing na walang talo. Ngunit siya ay pinalo ng isang sampal mula sa taong ito, si Harvey. Hindi siya pinalipad, ngunit nakakagulat pa rin ang tanawin. Imposible. Paano? Si Master Shin-Osuke ay isang tunay na war god. Kahit na nagsimulang magsanay si Harvey mula sa sinapupunan ng kanyang ina, walang paraan na siya ay magiging kapantay niya. Paano siya nanalo? Siguro sinamantala niya ang ilang maling taktika. Ganyan dapat. Bulong ni Scarlett sa sarili, mukhang malungkot talaga. Hindi niya matanggap ang nakita niya, kaya wala siyang ibang magawa kundi ang gumawa ng mga dahilan para kumbansihin ang sarili. Ang mayayamang tagapagmana ng sagradong martial arts training ground ay natahimik, ang kanilang mga mata ay kumikibot sa gulat. Wala silang masabi kahit na gusto nila. Tanging si Calvin na kanina pa pinahiya ang nakahinga ng maluwag. Dahil sinampal ni Harvey si Miyata ng ganoong kalunos-lunos na mga pangyayari, malamang na walang makakaalala sa isang random na lalaki na nakatanggap ng parehong pagtrato. Si Mitchell at ang iba pang mga estudyante ng Longmen Law Enforcement ay nagulat din. Ang kanilang kagalakan mula noon ay nauwi sa lubos na kawalan ng pag-asa. Sila ay namanhid, ang kanilang mga mata nang hindi mapigilan, hindi sigurado kung ano ang dapat nilang i-react. Mahina ka, pinandilatan ni Harvey si Miyata na nakaluhod sa lupa. Nanatiling kalmado ang mukha niya gaya ng dati. Ang iyong mabuting kaibigan, si Mitchell, ay nagdala sa iyo ng isang magandang kabaong. At least makakahiga ka bago ka mamatay. Magpasalamat sa kanya bago ka mamatay. Ikaw. Nanginginig ang buong katawan ni Miyata, 30 years akong nag-practice ng swordmanship ko. Ako ay naging isang sword saint at war god 10 taon na ang nakalilipas. Napakabata mo, paano ka magiging mas malakas kaysa sa akin? Mali ito, hindi matanggap ni Miyata ang katotohanang natalo siya ng binata sa kanyang harapan. Anong mali diyan? Lumapit si Harvey at tinapik ang mukha ni Miyata.
Alam mo na ako ang prinsipe ng Southlight, at alam mo rin ang aking pagkakakilanlan bilang pinuno ng sangay ng Longmen Mordo. Ang sabi, may nawala pa akong isa pang pagkakakilanlan. Bakit hindi mo hulaan? Agad na nanliit ang mga mata ni Miyata. Ikaw ba ang maalamat na head coach? Bingo! Pumalakpak si Harvey bago sinipa si Miyata sa lupa. Kaya sabihin mo sa akin, hindi ka ba karapat-dapat na mamatay dahil sa panggugulo mo? Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Miyata nang makita niya ang walang emosyong mukha ni Harvey. Wala siyang lakas para lumaban. Siya ay isang maalamat na tao. Kalaban ko ang maalamat na lalaking iyon. Ano ang silbi ng pakikipag-away muli? Dati, ang 5 pinakamalakas na bansa ay talagang natalo ng isang taong ito. Isa lang akong sword saint ng Shinkage Way. Wala akong ibig sabihin sa harap ng lalaking ito. Sa hindi kalayuan, si Dato ay nagngangalit sa galit habang nasasaksihan ang nangyayari. How dare you? Natalo man si Miyata, siya pa rin ang war god of the island nations. Para kay Dato, hindi karapat-dapat si Miyata na mapahiya sa ganoong paraan. Bastos ka. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2695. Nabawi ni Scarlett ang kanyang pagkagulat at bumalik sa kanyang katinuan. Galit talaga siya. Inaasahan niya talaga na puputulan ni Miyata si Harvey kaagad. Gayunpaman, si Miyata ay napadpad na parang patay na aso. Muling nag-isip ng ibang dahilan si Scarlett nang makita niyang tinapakan ni Harvey ang lalamunan ni Miyata. Tumigil ka, Harvey! Galit na sigaw niya. Tumigil ka na. Tapos na ang laban na ito. Ikaw, ito ay walang kahihiyan. Talagang natalo ka ng Sword Saint. Siguro gumamit ka ng magic para manalo laban sa kanya. Walang kwenta ang laban na ito. Dapat humingi ka ng paumanhin para sa iyong mga karumal-dumal na aksyon sa oras na ito. Hindi pa hihintulutan ng bansa H ang isang walang hiyang tagumpay. Hindi namin maaaring mawala ang aming reputasyon. Nag-akusa si Scarlett ng walang dahilan, na para bang tama siya noon pa man. Palayain mo si Master Shinnosuke ngayon din, at humingi ng tawad sa kanya. Kung gagawin mo, isasaalang-alang namin na palayain ka. Natauhan din si Mitchell, sa umalangaw-ngaw na mga salita ni Scarlett. Hayaan mo siya, Harvey. Aminin ang iyong pagkatalo. Kung hindi, magkakaroon ng matinding kahihinatnan kung magagalit sa'yo si Miss Latehole. Itinaas ni Harvey ang ulo niya, nakapatong pa rin ang mga paa kay Miyata. Pakawalan mo siya. Tanungin niyo siya kung maglalakas loob siyang lumayo kung pakakawalan ko siya ngayon. Kung gusto ko siyang mamatay, maaari ba siyang tumanggi? Tumigil ka na sa pagpapakitang gilas. Namula sa galit si Scarlett sa sinabi ni Harvey. Sino ka sa palagay mo, na magsasabi ng mga ganyan? Masyado kang mayabang. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang mga kabataan ay kailangang mamuhay ng tapat. Ang paggamit ng malilim na mga taktika para manalo ay hindi talaga panalo. Si Master Shinnosuke ay ang Diyos ng digmaan. Ang totoong pangunahing karakter, ang mga taga-island nations ay nasa parehong bangka ng Country H. Kung papatayin mo siya, masisira mo ang relasyon ng dalawang bansa. Maaaring makita nila tayo bilang mga kaaway at subukang parusahan tayo mula sa internasyonal na komunidad. Sa tingin mo ba kaya mo pang tiisin ang mga ganitong kahihinatnan? Bago mangyari ang lahat, lumuhad ka at humingi ng tawad ngayon din. Mabuting tingnan ang mas malaking larawan. Kung kikilos si Master Yashara at ang iba pa laban sa iyo, hindi namin sila mapipigilan. Wala kang alam, di ba? Bukod sa kanya, mayroong halos 100 miyembro mula sa Shinkage Way ang nandito. Sa isang utos, mapupunit ka sa isang iglap. Binalaan ni Scarlett si Harvey na may diretsyong ekspresyon sa kanyang mukha, sigurado na siya ay tama at patas. Kasabay nito, pinaalalahanan niya si Dato kung ano ang maaari niyang gawin, hudyat sa kanya na kumilos laban kay Harvey. Nakuha rin ni Dato ang pahiwatig at mabilis na nag-dial ng numero. Pagkatapos noon, maraming mandirigma ang dumagsa sa lugar,
na may island country longsword sa kamay, lahat sila ay sinusubukang bantaan si Harvey. Isang ngiti ang lumitaw sa mga labi ni Miyata nang makita niya ito. Sir York, Prince York, Branch Leader York, Head Coach York. Malakas ka pero hindi mo ako mapapatay ngayon. Bulong niya na may pananakot kay Harvey. Ang iyong pagkakakilanlan ay ganap na malantad. Pagbalik ko, aabisuhan ko ang 6 martial arts schools at ang 5 royal families para pakilusan ang lahat ng aming mga eksperto at harapin kayo. Kapag nawala ka, magtatapos ang bansa H. Kahit na si Miyata ay natatakot sa pagkakakilanlan ni Harvey at hindi maglakas loob na ilantad siya sa publiko. Handa siyang sumugal at tingnan kung talagang may lakas ng loob si Harvey na patayin siya. Bas again. Crack. Tinapakan ni Harvey ang kanang kamay ni Miyata, at agad itong sinira. Ganyan ka na ba talaga katanga, Miyata? Tanong ni Harvey na may ngiti sa labi. Masyado bang matigas ang ulo mo? Baka palayain pa kita kung talagang humingi ka ng awa. Pero, pinagbabantaan mo pa ako. Gusto mo ba talagang patayin kita? Ikaw. Ang ekspresyon ni Miyata ay naging galit na galit matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Kitang-kita niya ang pagpatay na nagmumula kay Harvey. Dama po ang tingin ni Harvey kay Scarlett, at binigyan niya ito ng mapaglarong ngiti. Gusto ng mga taong ito na patayin si Harvey, ngunit agad nilang binuksan ang diplomatikong relasyon pagkatapos matalo si Miyata. Anong biro? Ipinikit niya ang kanyang mga mata kay Scarlett na puno ng katotohanan, at mahinahong sinabi, binuhat ng hepe ng Longmen Law Enforcement ang kabaong, na sinasabing hindi man lang niya bibitawan ang aking aso. Ngunit sa isang sitwasyong tulad nito, sinasabi mo sa akin na tingnan ang mas malaking larawan. Hindi ka ba tanga? O sinasabi mo ba na tama si Miyata na patayin ako, ngunit nang hinawakan ko siya, nakagawa ako ng isang karumal-dumal na krimen. Malamig na tumawa si Scarlett sa sinabi ni Harvey. Kaya naiintindihan mo ang nangyari. Ang iyong pagkakakilanlan ay hindi maihahambing kay Mr. Shinnosuke. Walang nagmamalasakit kahit na mamatay ka ng 100 beses, ngunit hindi dapat masaktan si Master Shinnosuke. Napalitan ng masamang tingin ang mukha ni Scarlett. Babalaan kita sa huling pagkakataon, Harvey, bitawan mo siya ngayon. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Magaling, hahayaan ko siyang umalis para sa iyo. Nakangiting sabi ni Harvey kay Scarlett. Si Miyata, na nag-aakalang patay na siya, ay ngumiti ng malawak. Paano kung siya ang head coach? Tapos, kailangan pa niyang yumuko sa harap ko. Pagbalik ko, bakas sa mukha ni Miyata ang kagalakan, ngunit bago niya matapos ang iniisip sa kanyang isipan. Pinilit ni Harvey ang isang mabangis na pagtapak na may maliit na ngiti. Bas again. Crack. May malakas na kaluskos, at tuluyang nadurog ang lalamunan ni Miyata. Bumulwak ang dugo mula sa bunganga nito. Agad na nawala ang mga palatandaan ng buhay sa kanyang katawan, at hindi na siya humihinga. Pagkatapos ay sinipa ni Harvey ang katawan papunta kay Scarlett. Narito na siya, she is all yours, sabi niya sabay tahimik ng ngiti. Natakot ang karamihan. Miyata, Miyata. Siya ay namatay ng ganoon kadali, sa kabila ng pagiging puno ng puot at kawalang paniwala. Maging si Miyata mismo ay hindi inaasahan na siya ay mamamatay pagkatapos makarating sa Hong Kong. Kinakatawa ni Scarlett ang lugar ng pagsasanay sa sagradong martial arts ng H-Country, ngunit kahit na hindi niya mapigilan si Harvey na patayin si Miyata. Ilang sandali bago siya mamatay, sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang kinakatawan ng head coach. Hanggat ang head coach ay nasa paligid, anumang ligaw na ambisyon ng mga Islander ay maaari lamang durugan. Ang puot ay sumilay sa mga mata ni Miyata sa kanyang mga huling sandali. Labis niyang pinagsisihan ang naging desisyon niya. Dapat ay isinigaw niya ang tunay na pagkatao ni Harvey at sinabi kay Dato. Ang kapalaran ng Archipelago Country ay nakasalalay sa impormasyong ito. Sayang walang gamot sa panghihinayang. Wala nang babalikan. Puno ng kanyang pinakamalalim na panghihinayang, bahagyang tumagilid ang ulo ni Miyata nang huminto siya sa paghinga. Humiga siya sa palda ni Scarlett, wala nang buhay.
Natahimik ang karamihan. Patay na siya. Ganito lang ba talaga namatay si Miyata? Ang War God of the Island Nation at ang Saint Sword of the Shinkage Way. Ganon kadaling pinatay. Ang mga taga-isla, kabilang si Dato, ay nanlumo at natakot sa parehong oras. Gusto nilang suntukin si Harvey, ngunit may hindi masabi na nagpadurog sa kanilang puso. Napatitig sila kay Harvey, hindi na napigilan ang sarili sa panginginig. Sa harap ng binatang ito, ang kalupitan ng mga taga-isla ay ganap na walang kabuluhan. Ang mga disipulo ng Shinkage Way ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Ni hindi nila mahawakan ng maayos ang kanilang mahahabang espada. Mabilis na napawi ni Scarlett at Mitchell ang kanilang pagkagulat. Sa wakas ay nagkasundo sila na si Harvey ang pumatay kay Miyata. Ginawa niya ito sa kabila ng lahat ng kanilang mga babala. How dare he? Saan niya nakuha ang lakas ng loob niya? Sinong sumusuporta sa kanya? Si Carrie, na naka-wheelchair, ay tuluyang natigilan. Talagang hindi siya makapaniwala. Patayin siya. Ipaghihiganti para kay Master Shinnosuke. Habang si Scarlett ay nanginginig sa galit at takot, galit na sumigaw si Dato. Patayin siya. Patayin niyo siya ngayon din. Ang mga miyembro ng Shinkage Way ay tumayo pabalik bago sumugod, na umuungol sa galit. Ang kanilang mahahabang espada ay hinugot sa isang iglap, handa silang labanan si Harvey hanggang sa kamatayan. Klang! Kinuha ni Harvey ang sirang espada ni Miyata at tumingin sa paligid. Ano ito? Hindi ako kayang talunin ng inyong Panginoon, kaya inaatake niyo na ako ngayon. Ang ilang eksperto na tumatakbo patungo kay Harvey ay sunod-sunod na nilasla sa lupa bago nila ito maabot. Humakbang pasulong si Harvey, hindi nag-aksaya ng oras. Isang malakas na hiwa ang pumuno sa hangin, at ang sumunod ay ang talam na pumutok sa lalamunan ng mga kalaban nito. Sa isang kisap mata, ang mga miyembro ng Shinkage Way ay lahat ay nakahandusay sa lupa. Ang iba ay likas na umatras, na natakot. Napuno sila ng puot at puot, ngunit hindi sila ng ahas na gumalaw kahit isang pulgada. Naging malamig ang mukha ni Scarlett habang pinagmamasdan ang pagkamatay ng mga eksperto sa kamay ni Harvey. Anong ibig sabihin nito, Harvey? Malamig niyang bulalas. Naglakas loob ka bang pumatay ng mas maraming tao pagkatapos ng lahat ng iyon? Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Pinaplano mo bang tahakin ang landas na ito hanggang sa mapait na dulo? Aminin mo na nagkamali ka. Kailangan mong sumuko ngayon din. Tumango si Mitchell at umungol, Harvey. Hindi mo iginagalang si Miss Latehold at ang Temple of the Five Virtues, kasama ang iba pang sacred martial arts training grounds. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng mga lugar na iyon? Lahat sila ay ipinasa sa pamamagitan ng isang sinaunang pangkat ng martial arts. Lahat ng tao doon ay napakalakas. Kinakatawan nila ang pinakamataas na kapangyarihan ng bansa H. Maging ang Longmen Group of Elders ay dapat magbigay ng kanilang paggalang. Isa ka lang branch leader ng Longmen. Ang lakas ng loob mong Year-Okan ang isang sagradong lugar ng pagsasanay sa martial arts. Matatalo ka lang kung magpapatuloy ka. Masisira mo rin ang relasyon natin sa island country. Malungkot ang mukha ni Mitchell. Lahat ay lalapit sa iyo dahil dito. Lumuhad ka at sumuko. Ito lang ang paraan mo palabas. Kung hindi, malalaman mo sa lalong madaling panahon ang ibig sabihin ng mamuhay sa loob ng isang buhay na impyerno. Nagyayelo ang malamig na tingin ni Mitchell, katulad ng kay Scarlett. Gusto niya talagang lumuhad si Harvey. Lumingali-nga si Harvey sa paligid, kalmado pa rin at hindi apektado ng kanilang galit. Ang Shinkage Way ay dumating sa akin para sa paghihiganti, at binigyan ko sila ng isang patas na pagkakataon upang ipaglaban ito. Ang taong iyon ay hindi sapat na malakas, kaya siya ay namatay. Kung gusto ninyong lahat na maghayganti para sa kanya, wala akong magagawa dito. Papatayin ko kayong lahat. Kung tutuusin, lahat kayo ay halos walang silbi. Bastard ka, Harvey! Galit na sumigaw ang isang eksperto sa Shinkage Way, na minumura si Harvey. Ang lalaki ay parang weapon king sa kanyang tuktok.
Walang pag-aalinlangan, sinugod niya si Harvey bago ipinagpatuloy ang paglaslas. Ang slash ng Zephyr. Nagpakita siya ng isang nakamamatay na galaw nang magsimula siyang umatake. Ito ay isang patunay ng kanyang lakas bilang isang weapon king. Kalmadong ibinato ni Harvey ang kanyang sirang talam, lumipad pasulong. Ang talam ay hindi tumagos sa puso ng lalaki, ngunit agad siyang pinalipad. Tumalsik ang dugo sa kanya nang bumagsak siya sa lupa. Napuno siya ng kawalang paniwala. Diyos ng digmaan. Nararamdaman niya na si Harvey talaga ang Diyos ng digmaan, kung tutuusin kung gaano siya kadaling natalo. Kung hindi, bilang isang weapon king, dapat niyang harangan ang isa o dalawang hitman lang. Ang kaalamang iyon ang nagtulak sa kanya upang tuluyang mawalan ng pag-asa. Napagtanto niya na ang pagkatalo ni Miyata ay hindi dahil sa maling taktika. Pero dahil tuluyan na siyang natalo. Tumingin si Harvey sa King of Arms, na interesado. Hindi niya inaasahan na may ganitong eksperto si Miyata bilang subordinate. Gayunpaman, walang intensyon si Harvey na maging madali sa kanila. Sa isang sipa ng kanyang kanang paa, ang putol na talam ay lumipad mismo sa lalamunan ng King of Arms sa isang iglap. Ang lalaki ay napuno ng kawalan ng pag-asa. Nauubusan na siya ng lakas, pagod na makipaglaban. Walang paraan na maipagtanggol niya ang kanyang sarili. Hlang, nang ipikit ng hari ng sandata ang kanyang mga mata upang tanggapin ang kamatayan, isang makinang na liwanag ang sumilay sa kanyang harapan at may humarang sa pag-atake. Si Dato, na may taas na 5.6 na talampakan, ay napigilan ang pag-atake sa pamamagitan lamang ng isang laslas. Hinawakan ng master ng Shindanwei ang kanyang mahabang espada, na nanlilisik ang mga mata kay Harvey. Sinisikap mo bang patayin ang lahat, Harvey? Kayong mga taga-isla ay talagang kahihiyan. Nanatiling walang emosyon si Harvey. Nakipag-away ako kay Miyata. Namatay siya dahil hindi siya malakas. Tapos, lahat kayo ay lumapit sa akin dahil sa galit. Nakapatay pa ako ng ilan, at sinimulan niyo akong tawaging walang awa. Maaari ka bang maging mas walang hiya? Mabuti kung gusto mong lumapit sa akin, ngunit aminin mo ang iyong pagkatalo kung mamatay ka sa aking mga kamay. Kung wala ka man lang lakas ng loob para dyan, manatili ka sa bahay. Ano ang punto ng pagpunta dito sa unang lugar? Itigil ang pagsisikap na matuto ng martial arts. Hindi nagpakita ng emosyon si Harvey, ngunit hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagwawalang bahala sa kanyang mga kaaway. Galit at takot si Dato sa parehong oras. Ang mga taong ito ay ang mga pangunahing disipulo ni Master Shinnosuke. Natural lang na ipaglaban nila ang kanilang guro pagkatapos mong patayin siya. Tama iyan. Kahit na medyo hindi inaasahan, may katuturan pa rin. Kung hindi man lang nila ipinaghiganti ang kanilang guro, paano sila matatawag na mga tauhan niya? Sa kabilang banda, wala kang paggalang sa sinuman. Hindi mo ba alam na dapat kang maging mapagbigay sa mga estudyanteng nagsusumikap na ipaghiganti ang kanilang guro? Ito ay isang code ng karangalan. Si Scarlett at ang ilan pang mga dilag ay humirit kay Harvey. Sa tingin niya kaya niyang gawin ang lahat ng gusto niya dahil lang sa medyo malakas siya. Bulag ba siya sa mga paraan ng mundo? Di man lang siya nagpapakita ng paggalang sa Shinkage Way. At may balak siyang patayin sila agad. Hindi ganoon ang paraan ng mga malalakas na tao na gumawa ng mga bagay. Honor Code. Maawas sa mga mandirigma. Talagang may rules kayong ganito. Tinapunan sila ni Harvey ng masamang tingin. Sa palagay mo nakatayo ka sa isang mataas na moral na pedestal dahil lang sa araw-araw kang gumagala kasama ang mga basurang ito. At saka, wala sa akin ang relasyon nila. Walang makakatakas sa akin. Sisirain ko ang sinumang lalapit sa akin, ngunit hindi ang kanilang pamilya. Lahat sila ay magkakaroon ng pagkakataong magbukas ng bagong dahon kung pipiliin nila. Sinulyapan ni Harvey si Dato bago pinakawalan ng buong kapangyarihan ng kanyang makapangyarihang aura. Ang ekspresyon ni Dato ay naging galit na galit bago niya mabilis na itinaas ang kanyang mahabang espada sa isang defensive na galaw. Obviously, natatakot siya sa kapangyarihan ni Harvey. Sa sandaling ito, ginalaw ni Harvey ang kanyang kanang paa. Lumipad muli ang mga sirang kutsilyo. Swash, swash,
Swash! Ang talam ay tumagos sa noo, lalamunan, puso ng hari ng mga sandata, kasama ang iba pang nasa lugar. Ang natitirang galit na ipinakita sa kanyang mukha ay naging itim sa isang iglap. Hindi niya inaasahan na gagawa ng aksyon si Harvey sa ganoong sitwasyon. Pinandilatan niya ng mata si Harvey na may kaunting puot sa kanyang mga mata, binubulong ang kanyang huling mga salita, "Damn you." Nakahiga siya sa lupa nang hindi gumagalaw kahit isang pulgada. Tanging galit ang natitira sa kanyang gwapong mukha. Naging galit na galit ang mga ekspresyon ng mga taga-isla. Pareho silang kinilabutan at naghiganti sa parehong oras. Dumagundong ang tinig ni Dato. Harvey, napaungol siya. Hindi niya akalain na papatayin ni Harvey ang isa sa pinakamagaling na estudyante ni Miyata. Nag-iinit din ang mukha ni Scarlett sa galit. Patuloy na pinalala ni Harvey ang sitwasyon dahil hindi siya nag-abala sa pagdidisiplina sa kanyang sarili. Paano niya maipapalam sa mga taga-isla ang tungkol sa kalamidad na ito? Dahil sa hangal na ito, malalagay siya sa malaking problema. Sa mata ni Scarlett, nanalo lang si Harvey dahil gumamit siya ng underhanded tactics laban kay Miyata. Gayunpaman, ano ba talaga ang nangyari? Nanalo si Harvey nang wala man lang gasgas sa kanya. Mayroon din siyang katapangan na pumatay ng isa sa mahalagang bisita mula sa Shinkage Way. Nararapat siyang mamatay. Malapit nang sumabog ang galit ni Scarlett. Gusto kong tawagan at panatilihing buo ang iyong bangkay, at pigilan ang mga taga-isla sa pagkaladkad sa iyong pamilya kasama mo. Pero dahil gusto mong tahakin ko ang landas na ito, pakakawalan na lang kita. Pumunta ka sa impyerno. Mapahamak ka at ang iyong buong pamilya. Sa mga mata ni Scarlett, selyado na ang kapalaran ni Harvey dahil sa kanyang kamangmangan. Gayunpaman, hindi pinansin ni Harvey si Scarlett na walang tigil na gumalaw. Sa halip ay sinulyapan niya si Dato. Kabanata 2700. Hindi pa ako tapos sa mga tao ng Shindan Way. Iyon lang ang dahilan kung bakit ka nabubuhay ngayon. Kapag pumunta ako sa Island Country, ako mismo ang haharap sa iyo. Kung alam mo kung ano ang pinakamabuti para sa iyo, dapat ka nang umalis dito ngayon. Kung hindi mo gagawin at patuloy na humahadlang sa akin, wala akong balak na patayin ka. Pinulot ni Harvey ang mahabang espada sa lupa at pinunasan ito. Nang makita ang kanyang mga galaw, ang mga eksperto ng Shinkage Way ay nagpakita ng kahindek-hindek na mga ekspresyon. Ang lalaking ito ay ganap na walang paggalang sa Shinkage Way. Naningkit ang mata ni Mitchell sa walang emosyong si Harvey. Master Yashara, sa tingin ko ang taong ito ay kailangan ng wakasan. Mahinang bulong niya, kahit na siya ang Diyos ng digmaan, malamang ay nagpapakita lang siya ngayon. Kumbinsido si Mitchell na gaano man kalakas si Harvey, gagawin niya ang lahat pagkatapos ng pakikipaglaban niya kay Miyata. Ngayon ang pinakamagandang oras para harapin si Harvey minsan at para sa lahat. Kung pinalampas nila ang kanilang pagkakataon, malamang nawala ng isa pa. Si Dato, na labis na natakot, ay pilit na pinapakalma ang sarili. Puno ng killing intent ang kanyang tingin habang nakatitig kay Harvey. Para sa kapakanan ng pinuno ng Lungmen Law Enforcement, hindi kita papatayin kung sumuko ka ngayon. Dadalhin kita sa Island Country para sa paglilitis. Maaaring buo ang bangkay mo kapag namatay ka. Ngunit kung patuloy kang lalaban, sinisiguro kung hindi ka makakalabas dito ng buhay. Pakiramdam ni Dato ay magiging mas madali ang mga bagay kung susuko lang si Harvey. Kung madadala niya si Harvey sa Island Country, mapipilitan siyang mag-confess na umamin na gumamit siya ng underhanded tactics laban kay Miyata. Sa ganoong paraan, ang kabiguan ni Miyata ay magpapahiya sa H-Country, at hindi sa Archipelago Country. Matapos marinig ang mga salita ni Dato, malamig na tumawa si Mitchell. Narinig mo yun, lumuhad ka, Harvey, napaka-generous ni Master Yashara ngayon. Pahalagahan mo yan, kung hindi, magkakaroon ng matinding kahihinatnan kung siya ay magalit. Si Scarlett at ang iba pang mayamang tagapagmana ay malamig na tumitig kay Harvey, mitiyag ang naghihintay na lumuhad si Harvey anumang oras. Bakit nakatayo ka pa? Hinihintay mo bang pilitin kitang pababain? Sigaw ni Dato.
Ang bilis mo, pero tapos ka na. Hindi mo mapapatagal ang tindig na ito. Kahit hindi kita mapatay, mapapagod ka namin sa numero lang. Pinanliitan ni Harvey ng mata si Dato. Bakit hindi mo nakikita sa sarili mo kung matatalo ako? Mabuti, magpakitang tao ka pa. Mayabang na tumawa si Dato bago kumilos. Kaagad, isang anino ang lumitaw mula sa bulwagan. Ang mga taong iyon ay nakasuot ng itim na maskara, at walang aura na maramdaman sa kanila. Napakaliksi din nila, malinaw na sila ay mga propesyonal na mga asasin. Sa isang iglap, nawala ang bawat isa sa kanila. Gayunpaman, ang kaunting layunin ng pagpatay ay maaaring madama na nakalok kay Harvey. Mga island ninja, si Harvey ay nanatiling malayo, ganap na hindi napahanga. Aaminin ko, puno kayo ng mga pandaraya. Narito ang mga ninja, ngunit paano ang Onmyoji? Siyempre nandito din sila. Muling tumawa si Dato bago muling sumanyas. May lumutang sa himpapawid bago gumawa ng engranding pasukan, rune paper na nasusunog sa kanyang paligid. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Narito si Master Abe ng pamilya Tsuchimikado. Maaari niyang wakasan ang iyong buhay sa isang rune paper lamang. Maghintay lang. Maging si Scarlet at ang iba ay napabuntong hininga sa hitsura ng mga ninja at Onmyoji. Hindi nila akalain na magiging ganito kaingat si Dato kung saan nag-aalala siya kay Harvey at talagang dinala niya ang lahat ng malalakas na karakter na ito. Sa paningin nila, patay na siguro si Harvey. Ang mga ninja, Escrimador, at isang Onmyoji na ngayon ay ganap na siyang napapalibutan. Kalimutan si Harvey, kahit isang tunay na Diyos ng digmaan ay mamamatay sa ganitong sitwasyon. Kung gusto mong mabuhay, lumuhod ka. Malamig ang tingin ni Dato. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa susunod na mangyari. Kailan pinapayagan ang mga taga-isla na magpakitang gilas sa isang lugar tulad ng Hong Kong? May lumitaw sa himpapawid bago lumapag sa likod ni Harvey, na parang ang Diyos mismo ang bumaba sa sanlibutan.